Isang puno na nagliliyab na apoy, ngunit hindi nasusunog. Totoong nakakamangha, hindi ba mga bata? Ito ang nakita ni Moises nang minsang kausapin siya ng Panginoon. Ano kaya ang dahilan ng pagtawag ng Diyos kay Moises? Tayo na at ating alamin. Kapayapaan mga bata, ang kwento sa araw na ito ay tungkol sa alagad ng Diyos na kanyang tinawag upang iligtas ang mga tao mula sa kapahamakan. Ang ating kwento sa araw na ito ay may pamagat na tinawag ng Diyos si Moises na mababasa natin sa Exodo 3:1 hanggang 12. Isang araw, habang si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang biyanan, si Jethro, dumaan siya sa isang disyertong lugar. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Isang puno na nagliliyab ng apoy. Ang nakakamangha pa dito ay hindi nasusunog ang puno kahit na malakas ang apoy. Nakakagulat naman ito, sabi ni Moises. Titingnan ko nga kung bakit hindi nasusunog ang puno kahit na malaki ang apoy. Habang lumalapit siya sa puno, bigla siyang may narinig na tila siya ay tinatawag. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot ni Moises. Nagtataka kung saan nanggagaling ang boses. Huwag kang lumapit pa, sabi ng isang boses mula sa puno. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Nagulat si Moises kaya tinanggal niya ang kanyang sandalyas at tumingin sa paligid. Nang sinabi ng boses, "Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, si Abraham, Isaac at Jacob." Natakot si Moises at tinakpan ang kanyang mukha. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa Diyos dahil sa takot at paggalang. Sinabi ng Diyos, "Alam ko ang mga paghihirap na dinaranas ng aking bayan sa iyo. Naririnig ko ang kanilang mga daing, kaya't bumaba ako upang iligtas sila mula sa pagkaalipin at dadalhin ko sila sa isang magandang lugar. Isang lugar na mainam, malawak, mayaman at naroon ng lahat ng kailangan nila." Pupunta ako sa Ehipto? Tanong ni Moises. Paano ko po magagawa iyon? Sino ako para makipag-usap kay Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, Moises, sagot ng Diyos. Ako ang kasama mo at bilang tanda na ako ang nagsugo sa iyo, kapag nailigtas mo na ang aking bayan, sasamba kayo sa bundok na ito. At doon nagsimula ang isang malaking misyon para kay Moises, ang iligtas ang bayan ng Israel mula sa Ehipto at dalhin sila sa lupang ipinangako ng Diyos. Isang puno na nagliliyab na apoy ngunit hindi nasusunog. Totoong nakakamangha naman talaga ito. Ito ang naging paraan upang makausap ng Diyos si Moises. Ano nga bang dahilan ng pagtawag ng Diyos kay Moises? Ito ay upang bigyan si Moises ng misyon na iligtas ang mga Israelita mula sa Ehipsyo at dalhin sila sa lupaing pangako ng Diyos. Narito ang mga aral na dapat nating matupad. Una, ang Diyos ay may plano para sa bawat isa. Mga bata tulad ni Moises, bagamat may pag-aalinlangan at takot, pinili pa rin ng Diyos na gamitin siya sa isang mahalagang misyon. Ibinapakita ng kwento na kahit na may mga pagkakataong hindi natin nakikita ang ating mga kakayahan, may layunin ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa, ang kababaang loob at pagtanggap ng tawag ng Diyos. Si Moises ay nagpapakita ng kababaang loob at takot sa Diyos. Ngunit tinanggap niya ang misyon. Ang pagtanggap sa mga hamon sa buhay ay nangangailangan ng tapang at tiwala sa Diyos. Ikatlo, ang Diyos ay laging naroon upang magbigay ng gabay at tulong. Kahit si Moises ay nag-alinlangan, siniguro ng Diyos na hindi siya iiwan at tutulungan siya. Ibinapakita nito sa mga mahihirap na sitwasyon, hindi tayo nag-iisa at ang Diyos ay palaging naroon upang magbigay ng lakas at ng gabay. Kaya naman mga bata, tandaan natin na ang Diyos ang tutulong sa atin upang magawa natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Hindi tayo dapat matakot
dahil lagi natin siyang kasama. Tayo na mga bata at gumawa tayo ng isang poster na magre-remind sa atin na ang Diyos ay lagi nating kasama at siyang tutulong sa atin upang magawa natin ang kanyang mga utos. Kaya naman, kumuha na kayo ng isang malinis na papel, ballpen o lapis at mga coloring materials para masimulan na natin ang activity natin sa araw na ito. Handa na ba ang inyong mga gamit mga bata? Tara, simulan na natin. Sa gitna ng inyong papel ay mag-drawing kayo ng isang burning bush gaya nito. Maaari nyo itong kulayan ng matingkad na kulay na orange at yellow para talagang kitang-kita na nagliliyab ang puno. Pagkatapos, sa ilalim nito ay isulat ninyo ang sinabi ng Panginoon kay Moises nang si Moises ay nag-aalinlangan na sumunod sa utos ng Diyos dahil inisip niya hindi niya ito kayang gawin. Naalala nyo ba kung ano ito? Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ako ang kasama mo." Or sa English ay, "I will certainly be with you." Isulat nyo ito sa ilalim ng puno. Lakihan nyo ang sulat ha, para kapag nag-aalinlangan kayo kung kaya nyo bang gawin ng isang mabuting bagay o utos ng Diyos, ay tingnan nyo lamang ang gawa nyong poster na ito. Magagawa natin ng lahat dahil ang Diyos ang kasama natin. Tapos na ba mga poster nyo mga bata? Huwag kalimutang ipakita yan kina mami at daddy mo ha. Kung pwede ay i-display nyo ito sa inyong bahay. Narito naman ang ating memory verse sa linggong ito. Mababasa natin ito sa Ephesians 2:10 na nagsasabing, "For we are God's handwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Hanggang dito na lang muna mga bata. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na linggo. Miss pa!